Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tunay ba tayong makatao? Binigyang diin ni Senator Alan Peter Cayetano na mas makatao umano ang panukalang resolusyon na pahintulutan ang interim release ni ex-President Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng house arrest. Giit niya, hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi para igalang ang karapatan ng 80 anyos na dating Pangulo sa dignidad at kalusugan. Nagpasalamat din ang senador sa sagot ng Malacanang na noted sa kanyang panukala. Para sa kanya, mas mainam ito kaysa no. So, when we say that we want justice, that goes both ways. Pag sinabi natin gusto natin compassionate, that goes both ways. Pag sinabi natin tayo ay maka-human rights, di ba? So, yung tao is innocent until proven guilty. Yung tao ay naka-detain, di ba, doon sa Hague, sa ICC. So, pinapanood ko po at binabantayan yung mga nangyayari. Kaya base doon po sa lahat ng nangyayari na sinabi, dapat mabalik siya sa korte kaagad pagkakailangan siya, dapat ganito, dapat ganyan. So nakita kong solusyon doon nga yung house arrest. So hindi ko pangunahan yung conversation namin ni Kuya Boy, but I just wanted to relate that to values, di ba? Ang values natin natetest pagka ayaw natin i-apply yung value na yon, di ba? So halimbawa pag sinabing si Alan galit na galit sa malabong kausap, pero sinabi nyo si Alan ay patient. And dapat kahit sa malabong kausap, I'm patient. Kasi kung hindi, hindi ka patient. So ano ba values natin as a people, di ba? Bakit dun sa mga nagsasabing tama yan, ilagay nyo sa ICC? Di ba dahil sinasabi nyo human rights? O may karapatan ang ating dating Pangulo sa kanyang dignity, may karapatan siya sa kanyang health, may karapatan siya na hindi naman siya napapatunayan pang guilty na makapiling, ma-meet yung mga kamag-anak niya. Advanced na in age, di ba? So, kung halimbawa po, kakampi nyo yung nakulong doon, will you have the same values? I hope I can also answer you the same. And I examined myself sa mga nakalabang ko before po, hindi ko po pinilit na dahil I disagree with them, they suffer. Diba? I've always looked also at yung welfare nila. Diba? So anyway, it's not about me. We're not talking about you either, your opinion. We're talking about values natin as a nation. Ang problema, yung values natin as a nation is determined what we also do as a nation. That's why I'm grateful na kahit ang sagot ng Palasyo ay noted, hindi okay yan, because noted is enough for me, dahil weekend din, na ibig sabihin, we'll listen, pag-usapan natin. Si Senador Alan Peter Cayetano, nakilala sa pagbanggit ng mga bersikulo sa Biblia, minsan ay ipinakilala ang sarili bilang isang ambasador ng Panginoong Hesukristo, na agad namang umani ng hindi magandang reaksyon mula sa ilang human rights advocates. Si Cayetano, isang born-again Christian, ay nagsabing hindi niya ipinipilit ito sa iba, at ito raw ay kanyang personal na panuntunan, kahit papatuloy niyang binabanggit ang mga aral ng Biblia. Ngunit tila hindi ito angkop sa okasyon, isang pagdinig sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 11 ng Marso at ang posibleng pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Aniya, higit pa sa pagiging Alan Cayetano, senador, dating kalihim ng ugnayang panlabas, dating speaker o kongresista, ako ay isang ambasador ng Panginoong Hesukristo. Ito ay kanyang sinabi noong 20 ng Marso sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos. Muling nabanggit ito matapos haminin ni Cayetano ang mga Pilipino na patunayan ang kanilang pagiging makatao at makakarapatang pantao sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang panukala na si Duterte ay ilagay na lamang sa house arrest sa The Hague. Sa kanyang programa sa Facebook na CIA, Cayetano in Action, 365 with Kuya Alan,
Noong Sabado, 12 ng Hulyo, sinabi niya, "Tingnan natin ang ating puso. Makatao ba tayo bilang mga Pilipino?" Tinalakay niya rito ang kanyang resolusyon na humihikayat sa Marcos administration na hingin sa ICC ang pansamantalang pagpapalaya kay Duterte at paglalagay sa ilalim ng house arrest sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague habang hinihintay ang paglilitis. Tama si Cayetano sa pagsasabing makatao ang mga Pilipino. Ngunit ang compassion o malasakit ay maaaring mabaluktot at gamitin bilang emosyonal na panangga o manipulasyon. Alam nating lahat kung saan nanggagaling si Cayetano, malaki ang utang na loob niya kay Duterte. Noong 2016, pinili siya ni Duterte bilang running mate sa pagka-vice-presidente. Nang matalo siya kay Leni Robredo, hinirang naman siyang kalihim ng DFA pagkalipas ng 1-year ban sa natalong kandidato. Noong 2019, muling tumakbo si Cayetano bilang kongresista sa Taguig. Sa tulong ni Duterte, naging speaker siya ng Kamara, kapalit ng kasunduan na maghahati sila ng termino ni Rep. Lord Alan Velasco. Bilang speaker, pinamunuan din niya ang Philippine Sea Games Organizing Committee, PHISGOC, na may 6 na bilyong piso budget. Isa sa mga kontrobersya rito ang 50 na milyong piso kaldero na ipinagtanggol niya bilang likhang sining ng yumaong national artist Bobby Manyosa. Kaya't hindi nakakagulat kung ipaglalaban niya ang kaginhawaan ni Duterte hanggang sa huling hibla. Sa kanyang panayam kay Boy Abunda, sinabi ni Cayetano, "Kung ang compassion ay para lang sa mga mahal natin sa buhay, pero hindi natin kayang ibigay sa mga kinaiinisan natin, hindi tayo tunay na makatao." Dagdag pa niya, ang hustisya at karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Kaibigan man o kaaway, ngunit kung may magic mirror, sana si Abunda, baka mas maipakita nito ang mga kabalintunaang pananalita ni Cayetano. Paanong nagagamit ang pangalan ng Diyos para ipagtanggol ang madugong gyera kontra droga? Paanong makatao kung ipinagtatanggol ang isang sistemang pumatay ng libo-libo na walang due process? At paanong makatao kung si Duterte mismo ay paulit-ulit na inamin sa publiko na siya ay nag-utos ng mga pagpatay, at minsan ay siya pa raw ang bumaril? Ayon kay Cayetano, karapatan ni Duterte ang maayos na kalusugan, dignidad, at ang presumption of innocence. Pero paano naman ang libo-libong pinatay, kabilang ang mga bata, na tinawag ni Senador Bato de la Rosa bilang collateral damage? Oo, may respeto tayong mga Pilipino sa matatanda. Pero iba ang usapan kapag ang matanda ay hindi rin nagpakita ng respeto at awa sa buhay ng iba. Dapat nating malaman ang kaibahan ng tunay na malasakit sa bulok na malasakit. Ang tunay na compassion ay hindi pumipili. Ang peke, ginagamit bilang panangga sa pananagutan. At ang paghahain ng resolusyon para sa Filipino values ay hindi sapat para ituring kang ambasador ni Kristo. Sabi nga ni Bishop Antonio Abla ng Iglesia Filipina Independiente, hindi lang ito bastos sa pananampalataya, ito ay rurok ng pagkukunwari. Si Cayetano ay hindi kinatawan ng ebanghelyo ng pag-ibig at hustisya. Ginagamit niya ang pangalan ng Diyos para takpan ang mga kasalanan ng makapangyarihan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.